Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po muli sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin mga kababayan. Napaka-importante po ito mga kababayan, lalong-lalo po sa ating bansa. Ekonomiya. Ekonomiya po ng ating bansa. Di po ba? Dahil diyan po makikita ang magaling na leader ng bansa kung paano po siya magpatakbo ng ekonomiya ng bansa. Lagi pong pinagmamalaki ng ating administrasyon, ng ating gobyerno sa pangunguna po siyempre ng Commander-in-Chief na napakaganda po na ekonomiya ng bansa, mga kabayan. Napakaganda. Kahit po ang USEC na tinatawag na si garbage in, garbage out, at tinatawag din pinsan ni Franz Castro, mga kabayan, ng convicted ng child abuse, ay talagang pinagmamatigasan po na maganda ang ekonomiya ng bansa at fake news. Sinasabihan pa pong fake news ang Vice President. Ito po ba'y totoo? Pakinggan po muna natin ang mga sinasabi po nila, lalong-lalo po sa balita, mga kabayan, kung gaano po raw aganda ang ekonomiya ng bansa. Pakinggan po natin. Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nagtala ng pagtaas na 5.4% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2025. Mas mataas ito kumpara sa naitalang GDP na 5.3% noong huling quarter ng nakalipas na taon. Sa datos ng PSA, kabilang sa mga sektor na may malaking kontribusyon sa pagtaas ng GDP sa first quarter ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nagtala ng 6.4%, financial and insurance activities na may 7.2% at manufacturing na nagtala ng 4.1%. Lahat ng malaking sektor ay nakapagtala rin sa paglago sa unang quarter ng 2025, kabilang ang sektor ng agrikultura, forestry and fishing industry at services. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na ang first quarter growth ay nagpwesto sa Pilipinas bilang ikalawa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa mga kalapit na bansa sa Asia, kung saan nalampasan na ang bansang Indonesia at Malaysia. Nakita niyo po, napakagaling po ng ating bansa. Nalagpasan pa ang Indonesia at Malaysia sa napakagaling po ng ating ekonomiya. Ito pa po, pakinggan po natin si tinatawag ni Vice President na garbage in, garbage out. At pinsan daw po ni Franz Castro. Pakinggan po natin si USEC. Nakaka-alarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo. Yan, mga tambay. Yan po ang sinabi ng USEC. Mga tambay, taliwas sa sinasabi ng Vice President. Fake news na humihina ang ating ekonomiya. Ito naman po ang sinasabi ng World Bank. Mga tambay. Sino po kaya totoo? World Bank o ang Pilipinas? Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa.
On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has, of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs. Binigyang pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Trump. Banta ito sa investments at exports ng Pilipinas. Ang rekomendasyon ng World Bank, the optimal response for the Philippines and for other countries is actually to double down on domestic reforms, reducing investment costs at home. So this is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. payo pa ng World Bank, tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risks sa kalakalan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News. Yan mga tambay, sino po ba ang fake news at sino po ba ang sinungaling? Si si Yusek Castro na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Sino po ba ang fake news, lalo-lalo po sa takbo na ekonomiya? Di po ba sinabi na po ng Vice President na ang ekonomiya ng Pilipinas ay bumabagsak papunta sa basurahan? Sino po ang totoo? Ang Vice President, ang pamahalaan, o ang Yusek Castro? Sino po ang fake news? Mismo na po, World Bank na po ang nagsabi. World Bank, mga tambay. Sino po ang paniniwalaan po natin, mga kabayan? Yung mga figure na inilalabas po ng gobyerno, gamit po ang PTB4, ang government station. Sila po nagbabalita na napakaganda po ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil naungusan pa natin ang bansa, Indonesia, saka Malaysia. Grabe, no? Malaysia, Indonesia. Pumapasok po dyan ang mga investor, lalo-lalo po sa Malaysia, di ba? Diyan pumapasok yung mga investor na malalaki. Samantalang sa atin, walang pumapasok na malalaking investor. Ang pumapasok po sa atin, utang. Hindi po ba? Lumalago po. Hindi po ang ekonomiya ng bansa. Lumalago po ang utang ng Pilipinas. Yung po ang real talk. Di po ba? Dahil po nung mga nakaraang balita na i-vlog na po natin ito, ng ating utang, palobo ng palobo, buwan-buwan. Buwan-buwan po nadadagdagan ng utang ng Pilipinas. Hindi po ang ekonomiya ang lumalago. Ang lumalago po, mga kababayan, yata ay ang ating utang, mga kababayan. Kaya po yung ating mga anak at ating kaapu-apuhan ay may mga utang na. Baon na sa utang ang ating kalahi-lahian. Hindi na po makakabayad yata ang ating bansa. Lalo-lalo po pagka ganito po ang pagpapatakbo ng administrasyon. 3 taon pa lang ito. 3 taon pa lang. Paano lalago ang ekonomiya ng ating bansa? Sige nga mga kababayan, paano lalago ang ekonomiya? Ano po ba tinrabaho sa atin ng gobyerno? Ang gobyerno po, nung pumasok po ang binago ang Pilipinas, sige nga. Ano po ginawa? Puro pamumulitika. Di ba? Nakita nyo po, pamumulitika, Kongreso, Senado, gaano kalalaking pera po ang ginagastos diyan sa pamumulitika. Di po ba? At gaano rin kalaking pera ang ginastos ng Pilipinas nung dalin na hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Gobyerno pa ang naghatid. Gaano naman kaya ang ibinigay nila na pera? Gaano kaya kalaki ang pera naman na ibinigay ng Pilipinas? Taong bayan, tax money. Gaano kaya kalaki naman? Dahil ang ICC, namumblema po yan sa kaperahan. Hindi po ba? Nakasanction po yan. At ang ICC, mga kabayan, maraming bansa na po dyan ang hindi nagtitiwala. Pilipinas na lang po yata
Dahil nga po sa pamumulitika. Hindi kaya. Paano lalago ang ekonomiya mo? Sige nga. Puro ang pera ay puro palabas. At puro ang pera ng bansa ay napupunta yata sa mga magdanakaw na politiko. Hindi kaya. Sige nga. Tapos may issue pa ang Pangulo na sumisinghot daw ng pulburon at sumisinghot daw ng coke. Paano ka papasukin ng malalaking investor? Mga kabayan, ang ating seguridad ng ating bansa ay bagsak. Mahina. Di po ba? Pati nga ang bansang Australia. Di ba? Dahil ang security ng ating bansa hindi maganda. Magulo. Mataas ang krimen. Lagana pa mga adiktus. Ang mga drug lord. Lipana na naman sa ating bansa. Hindi kaya. Kaya nga yung mga bansa na malalaki katulad ng Australia at China, di po ba? Ayaw na nilang papuntahin ang mga kababayan nila. Di po ba? Ayaw na nilang papuntahin sa Pilipinas hanggat maaari. Nagbigay na po sila ng red notice sa mga kababayan nila, Australiano at China, na huwag nang puntahan hanggat maaari ang Pilipinas dahil hindi maganda ang politika. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, maganda ang ekonomiya ng Pilipinas? Nauungusan pa natin yung mga bansa na Indonesia at Malaysia. Ibang klase. Ibang klase. Hindi kaya maubayan na ito pong mga media natin ay mga bangag na rin kaya? Nagtatanong lang si Kamano. Mga sumisinghot na rin kaya ito ng pulburon at ng coke? Kaya po mga high na high. Ibang-iba po ang nangyayari sa totoo kaysa ro sa binabalita nila na puro kahibangan lang yata. Di po ba? Saan gaganda ekonomiya mo? Di ba? Yung ginastos mo nga lang sa biyahe na isang damukal na travel para lang sabihin mo na maghahakot kayo ng isang damukal na investor sa ating bansa na mamumuhunan sa ating bansa para gumanda ang ekonomiya, makatulong sa mga Pilipino na walang trabaho. May nangyari ba? May report na ba kayo dyan? Di po ba walang report kung gaano nakarami investor sa ating bansa at gaano nakarami ang nabigyan ng trabaho ng mga biniyahe ng Pangulo? Di po ba? At paano po gaganda talaga ekonomiya? Sige nga, may gumanda po ba ang ekonomiya na wala kang ginawa kung hindi magbigay ng ayuda? Maganda ba ang ekonomiya na puro ayuda ang proyekto mo? Di ba? Kaya ka nga nagbigay ng ayuda dahil mahirap. Mahina ang ekonomiya. Walang trabaho ang mga Pilipino. Kapos sa kinikita. Tapos sasabihin maganda ekonomiya. Ang pera ng Pilipino, ang pera ng taxpayer, puro pinamimigay. Karamihan pa ay nakukurap. Di po ba? Pag nagbigay ka ng isang damukal na ayuda, 3 taong ayuda, sa tingin nyo, walang korupsyon ng mga politiko dyan. Hindi po ba? Pati ang nagdaan na 2025 election, isang damukal pa ring ayuda na nagamit ng mga politiko. Hindi po ba? Tapos gaganda ekonomiya natin? Sige nga. Kaya po, ito, nagsalita na ang World Bank. World Bank na nagsalita. Baon tayo sa utang sa kanila, sa World Bank. Kaya sila po, mga kababayan, ay nakita po nila ang sitwasyon ng ating bansa. Mga kababayan, nakakalungkot. Yan ba'y magsisinungaling? Sige nga, magsisinungaling ba ang World Bank? Kaya nga sinasabi nila, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kaya lang, gagawin ba ng pamahalaan natin yan? Na mag-focus sila? Tigilan nila ang pamumulitika? Tigilan nila ang korupsyon? Paano hindi babagsak ang ating bansa? Isang damukal na issue ng korupsyon na walang pinupuntahan ng pera maliban sa kanilang mga bulsa yata. Di po ba? Yung pag nag-budget nga, puro priority ang ginagawa nila. Yung ginagawa nilang budget 2025, gaano karaming pera ang napunta sa priority yata nila na hindi natin alam? 241 billion ang naisingit nila riyan. Saan kaya napunta yung mga priority na yan? Sige nga, 2025 pa lang yan. Paano pa yung 2023? 2024? Gaganda ba ekonomiya mo niyan? Wala kang malalaking programa at proyekto? Di po ba? Maintenance nga lang nagkakaproblema, di ba? Yung maintenance, di ba?
Grabe. Maintenance na lang ng mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Tinatanggalan pa ng pondo. At yung mga pinagmamalaking proyekto ng pamahalaan, katulad ng flood control, nasaan na? Yan po ba ang pagmamalaki natin na gumaganda ekonomiya? Wala tayong malalaking programa, wala tayong mga proyekto na pagkakakitaan sana natin ng ating bansa. Imbis na kumikita ang ating bansa, ano ginagawa ng gobyerno? Nagbebenta pa tayo ng mga asset. Yan ba ang maganda o ekonomiya ng bansa? Gumaganda ekonomiya, nagbebenta ka ng mga asset. Hindi po ba? Mga airport, binebenta mo. Hindi po ba? Hindi po ba napakalaking kahibangan ito at kasinungalingan? Nagsisinungaling yata sila sa taong bayan para lang gumanda at hindi masabi ng taong bayan na sila'y palpak. At isinisising pilit sa mga Duterte. At pilit na isinisisi rin sa Vice President ang kanilang kapalpakan. Hindi po ba? Kasinungalingan, hindi po ba? Lalong-lalo po ang Yusek. Ang kapal yata ng pagmumuka ng isang Yusek na isisipa at sabihin pa na fake news ang Vice President. Lalong-lalo sa ekonomiya. Yun nga po yung lagi natin sinasabi. Ang Vice President ay hindi po bobo, tanga. Alam niya ang nangyayari sa ating ekonomiya at sa ating bansa. At alam niya na meron tayong Pangulo na hindi marunong maging presidente. Ayon na rin sa kanya yan. Paano gaganda ekonomiya mo kung hindi marunong maging presidente ang presidente mo? At napatunayan po ng mga Pilipino yan. Di po ba? Na lahat ng sinasalita ay kabaliktaran sa kanyang ginagawa. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, sunog na sunog po sila rito. Ano naman kaya sasabihin dito ng Malacanang? Lalong-lalo po ni Yusek. Fake news ang World Bank. Fake news yan. Maganda ekonomiya ng bansa. Sanay na sanay po kasi sila magsabi ng fake news eh. Ngayon, hintayin po natin ang Malacanang. Lalong-lalo ang Yusek na tinatawag ng garbage in, garbage out ng Vice President. Hintayin natin kung paano po niya pasisinungalingan na ang World Bank ay napaka-sinungaling at fake news na maganda talaga ekonomiya ng bansa. Di po ba, mga kababayan? Hindi naman po yan ang layunin yata ng pamahalaan. Wala naman po yata sila talagang pakialam sa ekonomiya natin. Hindi naman po yan ang agenda nila. Di po ba? Kasi kung yan ang agenda nila, sinundan po nila na sinundan ang inumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kasi yung inumpisahan ni Pangulong Duterte, puro po maganda sa Pilipinas at maganda at pumapabor sa taong bayan. Di po ba? Yung inumpisahan niya ng 6 na taon, ito po bang pagpasok ng administrasyon? Ganun po ba ginawa? Ikinuntinue niya po ba yung napakagandang programa ng Build? Di po ba? At yung programa na pagpapaunlad ng ating bansa, lalo-lalo yung pagsugpo sa mga problema ng bansa. Di po ba? Yung mga droga, pulburon, addictus, kriminal, korupsyon, at makakaliwang grupo, natutukan po ba niya yan? Hindi po ba? Mukha po yata mga naging kaalyado pa yata niya lahat. Hindi kaya? Paano uunlad ang bansa mo? Sige nga. Sino papasok sa bansa mo? Pagka ganyan ang bansa mo, napakataas ng krimen at ng addictus. Pumapasok ang mga pulburon. Di ba? At napakalaki ng korupsyon. Sige nga. At grabe ang pamumulitika sa ating bansa. Sige nga. Hindi po tangat mga bobo at gago ang mga negosyante, lalo-lalo kung ibang lahi yan. Matatalino yan. Pinag-aaralan nila ang bansa bago nila pasukin. Hindi po ba? Matatalino yan. Sa body language pa lang ng ating bansa, sa body language pa lang ng Pangulo, may something wrong na sila na makikita riyan. Hindi po ba? Alam nila kung ang Pangulo ay matino at hindi. At alam nila ang Pangulo kung may bisyo, wala. Matatalino yan. Hindi po ba? Ang nagiging bobo lang po, yung nasa gobyerno yata natin ngayon. Sanay na sanay yata silang magsinungaling para pagtakpan ng kanilang kapalpakan, kabulukan, korupsyon, at pamumulitika para mapagtakpan. Yata, mga kababayan. Di po ba?
Kaya po mga kabayan, ano po, asahan pa natin ng 3 taon. Sige nga. May aasahan pa ba ang Pilipinas na maibangon ang ating ekonomiya? Mga kabayan, meron pa ba? Mukhang sa tingin ko, wala. Sa komento ko, wala. Mga kabayan, ang mangyayari po sa ating bayan, mga kabayan, hindi po ang ekonomiya ang tataas at gaganda. Ang lalaki at tataas ng sobra-sobra na hindi na po natin kayang bayaran kailanman, ang utang. Ang uutangin nila. Yan po, 100% po yan. Ang tataas at lalaki sa ating bansa ay ang uutangin pa nila. Hindi kaya? Dahil kakapusin na po tayo sa pondo eh. Mahina ang ekonomiya, mahina ang pasok ng pera, pero ang gagastusin po ng bansa, mga kabayan, ay kay lalaki dahil sa mga priority nila. Kaya ang lalabas, kulang ang pera natin pumapasok, di mangungutang. Utang na loob. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nakakalungkot po. Nakapangihinayang lang po, mga kababayan. Nakapangihinayang. Nangihinayang po ako, mga kababayan, bilang isang Pilipino. Nangihinayang po ako doon po sa napakagandang naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Kasi naging maayos ang bansa. Lahat po ay naging matino, pati po ang gobyerno tumino ng 6 na taon at pati po ang mga oligarko tumino. Tumino po ang oligarko ng 6 na taon dahil nagbabayad po sila ng buwis ng tama. At pati po ang mga utang ng mga oligarko ay nasingil ng dating Pangulong Duterte. Ngayon po ba, tumitino po ba ang mga oligarko ngayon? Tumitino po ba ngayon ang mga adiktos? May takot pa ba ngayon ang mga drug lord? May takot pa ba ang mga kriminal ngayon, mga kabayan? Meron pa ba? Meron pa po ba? Sige nga, pati po ba mga magnanakaw na politiko ngayon ay may takot pa ba sa administrasyon natin ngayon? Sige nga. Pati nga mga makakaliwa ngayon wala nang takot, pati makakaliwa, wala nang takot. Di po ba? Ibang-iba. Pagka talaga merong presidente na may political will at may yagballs at makabayan, makapilipino, hindi makabanyaga. Dahil nagkaroon tayo ng presidente na mukhang makabanyaga, isinuko pa ang ating soberenya sa kanila. Mga kababayan, ibang klase po. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Nakakalungkot po na balita na ganito po nangyayari sa ating bansa. Pero ang isa pang napakatindi po na nakakapanghinayang at nakakatakot po na wala po tayong inaasahan, mga kababayan. Mas gusto pa po ng men in uniform natin na ang ating bansa ay ganito. Bumabagsak, napupunta sa basurahan at lumalaki ng lumalaki ang ating utang at lumalaki ng lumalaki at lumalago ang ating kahihiyan sa buong mundo. Mas nagugustuhan pa ng ating mga men in uniform na ganito ang sistema ng ating bansa. Nabubulok at papunta sa basurahan. Pero po sila, nananatili po sila na mga tulog, mga kababayan. Tulog. Dahil po siguro sa priority. Dahil sila po ay kauna-unahang priority po sila. Di po ba? Ni tambaluslos. Lalo-lalo po yata sa budget. Kaya po nananatili po sila ngayong mahimbing na mahimbing. Dahil po sagana po yata ang ating mga men in uniform. Lalo-lalo po yata ang nagiging aso. Yung mga nagpapakaaso. Hindi naman po lahat. Marami pa rin tayong matitino na mga men in uniform. Kaya lang po, wala pa rin silang kibo hanggang ngayon. Muli po mga tambay, thank you po. Nakakalungkot man, bagsak ang ating ekonomiya. Baon pa tayo sa utang. Thank you po mga kabayan sa mga nagusto po ng Tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At shoutout din po at maraming salamat. Thank you po sa mga biyayang pinagkakalupo ninyo. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta,
Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. At syempre po, bago po tayo magtapos, muli po, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makasama pa po natin siya ng matagal at syempre po makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kababayan, isama po natin sa ating mga dasal. At muli po mga tambay, paalam po muna sa muli po. Thank you po at ingat-ingat po tayo mga kababayan, doble ingat po. Napakahirap na po ng sitwasyon ng ating bansa. Mahirap na, kasama pa natin ang masasama. Thank you po. Ingat po. Paalam. Bye-bye.